Ang pangalan ng folder ay isang numero lang, 1972. Ang taon bago ako ipanganak. Binuksan niya ang folder. Ang laman nito ay hindi mga dokumento, kundi mga audio files. Maikli, halatang mga recording ng mga usapan sa telepono. Ang mga file name ay mga petsa. Nag-click siya sa una. Isang mahinang hiss ang narinig niya at pagkatapos, isang boses. Ang boses ng kanyang ina, pero mas bata, mas matalas. I told you, Ricardo, she's not for you. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Ang isang De La Cruz, papatol sa isang hamak na guro sa probinsya. Sumunod ang isang boses ng lalaki, puno ng pighati. Ang boses ni Tio Ricardo niya. Hindi mo naiintindihan, Isabel. Mahal ko siya. Pag-ibig, isang sarkastikong tawa ang narinig ni Daniel mula sa kanyang ina. Pag-ibig doesn't run a business. Pag-ibig doesn't build an empire. Gumising ka, Ricardo. Ginagamit ka lang niya. Pera ang habol niya sa'yo. Pinakinggan ni Daniel ang bawat recording. Bawat isa ay mas masahol pa kaysa sa nauna. Nariyan ang pag-uusap ng kanyang ina at ng isang private investigator, nag-uutos na sirain ang reputasyon ni Elisa Reyes. Nariyan ang pag-uusap nila ng school principal na binabayaran para tanggalin si Elisa sa trabaho. Ang bawat salita ay isang patunay ng isang malamig at kalkuladong plano para wasakin ang isang inosenteng tao. Para siyang nakikinig sa soundtrack ng isang krimen. At ang kriminal ay ang sarili niyang ina. Ang huling audio file ay ang pinakamasakit. Ang boses ni Elisa Reyes, basag at umiiyak. Bakit niyo po ginagawa to sa akin, Ma'am Isabel? Wala po akong ginagawang masama. Mahal ko po si Ricardo. Ang pagmamahal mo ang sumisira sa kanya, sagot ni Isabel, ang boses ay walang bakas ng emosyon. Kung talagang mahal mo siya, lalayuan mo siya. Alis ka na. Huwag ka nang magpapakita pa. Or else, I will make sure na hindi ka na makakahanap ng trabaho kahit saan. Sisirain ko ang buhay mo hanggang sa wala nang matira sa'yo. Isang mahabang katahimikan. At pagkatapos ang pagsuko ni Elisa. Sige po. Lalayo na po ako. Pinatay ni Daniel ang laptop. Napasandal siya sa upuan, napahilamo sa kanyang mukha. Ang bigat. Ang bigat ng katotohanan ay parang isang malaking bato na dumadagan sa kanyang dibdib. Ang inang kilala niya, ang babaeng iginagalang at pinaniniwalaan niya, ay isang halimaw. At siya, naging kasangkapan siya sa kasamaan nito. Ang pag-alis niya kay Mabel 5 taon na ang nakalipas, hindi ba't iyon din ang gusto ng kanyang ina? Ang paghiwalayin sila. Narealize niya na ang mga advice at concerns ng kanyang ina noon ay hindi pagmamahal ng isang ina, kundi mga banayad na manipulasyon para itulak siya palayo sa babaeng mahal niya. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang galit ni Isabel kay Mabel ay hindi lang dahil sa nakaraan. Ito ay dahil nakikita niya kay Mabel ang katulad na lakas ni Elisa Reyes, isang babaeng hindi matitinag ng pera, isang babaeng ang tanging yaman ay ang puso. At iyon ang kinatatakutan ni Isabel de la Cruz. Dala ang bigat ng katotohanan ito, dumating si Daniel sa korte sa araw ng huling pagdinig. Iba na siya. Ang arogansya ay napalitan ng isang tahimik na determinasyon. Ang galit sa akin ay napalitan ng isang malalim na pagsisisi. Nandoon na kaming lahat. Ako, katabi ang aking abogado. Si Doña Isabel, sa kabilang panig, suot ang kanyang kapangyarihan na parang baluti, kasama ang kanyang team ng mga mamahaling abogado. Your Honor, simula ng abogado ni Doña Isabel. We are here to formally deny all these baseless accusations. My client is a victim of a malicious smear campaign orchestrated in Santiago, desperate woman trying to extort money from a well-respected family. Hindi ako umimik. Hinayaan ko silang magsalita. Ngunit bago pa matapos ang abogado, tumayo si Daniel. Your Honor, sabi niya, ang boses ay buo at malinaw, umaalinggaw sa buong courtroom. May I have the permission to speak? Lahat ay napatingin sa kanya, kasama na ang kanyang ina na halatang nagulat. De la Cruz, you have your counsel to speak for you, sabi ng hus. I am aware, Your Honor. But I am also an officer of this court. And more importantly, I am a father. And a son.
Tumingin siya sa kanyang ina, isang tingin na puno ng sakit at desisyon. And I cannot, in good conscience, allow these lies to continue. Nagulat ang lahat. Nagbulungan ang mga tao sa gallery. In a Mother's Council calls Emma Santiago's claims a smear campaign, patuloy ni Daniel. He calls them baseless. Today, I am here to provide the base. The foundation. The truth. Naglakad siya papunta sa harap at inabot ang isang HP flash drive sa court clerk. Your Honor, this contains audio recordings from 1,972. Recordings of A's mother's phone calls, proving every single thing that Emma Santiago has claimed. It proves her systematic destruction of Elisa Reyes' life. Ang mukha ni Doña Isabel ay nawala ng kulay. Para siyang binuhusan ng nagielong tubig. Tumayo siya. Daniel. What are you doing? That's illegal. You cannot use that. Illegal, tanong ni Daniel, humarap sa kanya. Mas illegal ba ito kaysa sa pagsira mo sa buhay ng dalawang tao? Sa paghihiwalay mo sa isang ina at sa kanyang anak? Sa pagsisinungaling mo sa sarili mong anak sa loob ng maraming taon? Ang buong korte ay natigilan. Ang eksena ay parang mula sa isang pelikula. Pinakinggan ng korte ang isa sa mga recording. Ang boses ni Doña Isabel, bata pa pero malupit na, ay pumuno sa silid. Ang bawat salita ay isang patunay. Ang bawat pangungusap ay isang pako sa kanyang kabaong ng mga kasinungalingan. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa courtroom. Walang makapagsalita. Maging ang mga abogado ni Doña Isabel ay hindi alam ang gagawin. Pagkatapos, kinuha ng abogado ko ang pagkakataon. Inilabas niya ang sulat ni Elisa. Your Honor, kung maaari po, nais kong basahin ang isang bahagi ng sulat ng ina ni Emma Santiago. Pumayag ang huwes. Tumayo ang abogado ko, at sa isang malinaw na boses, binasa niya ang huling talata ng liham. Para sa'yo, aking anak, na hindi ko man lang nayakap. Huwag kang magtanim ng galit. Ang buhay ay masyadong maikli para sa puot. Ang ginawa ni Isabel de la Cruz ay hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil sa takot. Takot na mawala ang kontrol, takot sa mga bagay na hindi niya kayang bilhin. Patawarin mo siya. Ngunit huwag mong kalimutan. Learn from it, maging mas matatag ka. Maging mas mapagmahal ka. At kung darating ang araw na makilala mo ang mga de la Cruz, ipakita mo sa kanila kung ano ang tunay na yaman, isang pusong marunong magmahal at magpatawad. Iyan ang pamana ko sa'yo. Sa pagtatapos ng sulat, wala nang tuyong mata sa courtroom. Maging ako, nakabisado na ang bawat salita, ay umiiyak na naman. Ngunit si Doña Isabel, sa gitna ng kanyang pagkatalo, ay tumayo. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang talunan, kundi ng isang hayop na nasukol. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tinitigan niya ako, si Daniel, ang huwes, ang lahat. Akala niyo tapos na, sabi niya, ang boses niya ay nanginginig sa puot. Akala niyo ganun na lang iyon? Pagsisiraan niyo ako sa harap ng lahat. Tumingin siya sa akin. You! Ikaw na anak ng hampas lupang iyon. You think you've won? Isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi niyo kayang sirain ako ni. Ang banta ni Doña Isabel ay naiwang nakabitin sa hangin, isang malamig na pangako ng gulo na hindi pa tapos. Ngunit sa araw na iyon, sa loob ng korte, panalo ang katotohanan. Ibinasura ng huwes ang petisyon ni Daniel para sa sole custody. Ang lahat ng karapatan ay naibalik sa akin, na may karagdagang kautusan para sa isang restraining order laban kay Doña Isabel, hindi niya maaaring lapitan ako o ang mga bata. Ang paglabas namin sa courtroom ay isang magulong eksena. Ang mga reporter ay nag-uunahan, pero sa pagkakataong ito, ang mga tanong nila ay iba na. Puno ng simpatya para sa akin at pagkondena para sa mga de la Cruz. Sa gitna ng kaguluhan, nagtama ang mga mata namin ni Daniel. Wala siyang sinabi. Tumango lang siya ng bahagya, isang tango na puno ng mga salitang hindi niya masabi, bago siya nilamon ng mga kamera at ng sarili niyang mga demonyo. Ang sumunod na mga linggo ay isang proseso ng paghilom. Para sa akin at lalo na para sa mga bata. Ang balita tungkol sa eskandalo ay unti-unti nang namatay, napalitan ng mga bagong issue. Ang buhay namin ay nagsimulang bumalik sa dati, pero may nagbago.
May isang bigat na naalis sa aking mga balikat. Isang Sabado ng hapon, habang naglalaro sina Paulina at Sin sa maliit naming sala, may kumatok sa pinto. Nang buksan ko ito, natigilan ako. Si Daniel. Nakatayo siya roon, hindi suot ang kanyang mamahaling suit, kundi isang simpleng t-shirt at maong. May dala siyang 2 paper bag mula sa isang kilalang fast food chain. Sa likod niya, nakaparada ang kanyang kotse, walang driver. Mag-isa siya. Hi, sabi niya, ang boses ay alanganin. Tumingin siya sa sahig pagkatapos ay sa akin. I know I should have called.